Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman, isang pagbiyayang araw na naman na binigay ng Diyos sa atin. Sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan, bagamat digital worship. Darating din ang araw na loloobin ng Diyos na magpe-face to face worship tayo. Ang importante, nagaganap natin ang kalooban ng Diyos. Nasasamba natin siya sa espiritu at katotohanan, na ibibigay niya ang message sa prophet, na ipararating niya ang mensahe niya sa pamamagitan ng kanyang hinirang na pastor. Kaya salamat sa Diyos, pinanatili tayong buhay at patuloy na binubuhay hanggang sa araw na yon na hinihintay natin na loloobin ng Ama na hindi tayo mamatay, kundi buhay tayong lahat na kukunin. Kaya piliin natin lagi ang buhay. Mabuhay tayo. Huminga tayo araw-araw, sumampalataya tayo araw-araw, mamuhay tayo sa Espiritu araw-araw. Sapagkat ito ang message ng Panginoon. Choose life. Piliin mo ang buhay. Kasi yung iba, iniisip mga magpakamatay kapag hirap na sa buhay. Maraming mga pagsubok, hindi na nila makayanan. Ang pinipili nila mamatay. Tayo hindi. Kahit anong matinding grabing sitwasyon, grabing pag-aakusa, persecution, pipiliin pa na natin mabuhay sapagkat ang buhay ay Diyos. At ito yung niloloob niya tayong laging buhay at sa prayers nga natin lagi na walang mamamatay kahit sino man sa member ng bishopric ng Balatio Church, pagkat araw-araw pipiliin natin mabuhay. Sinasabi sa Deuteronomy 30:19-20 ang ganito: Akin tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So piliin natin ang buhay para mabuhay tayo. Kasi pag pinipili natin na hindi tayo mamamatay, gagawin ng Diyos yun. Loloobin niya rin hindi tayo mamatay. Kung pinipili nating mabuhay, bibigyan tayo ng lahat ng provision ng Diyos para mabuhay. Ngayon, bibigyan tayo ng mga instructions ng Holy Spirit kung paano tayo mabubuhay dito sa lupa na masagana. Nakakapamuhay tayo dito na meron tayong disiplina sa sarili para hindi tayo magkasakit na matinding sakit sa ikamamatay, at bibigyan tayo ng mga pag-iingat para hindi tayo mamatay. Pagkat hindi kalooban ng Diyos na mamatay tayo dito. Sabi niya sa John 17:15. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. So ang buhay natin dito sa lupa, kung mo naibigay na ng Diyos dito sa masama ang lupa, naghahari na rito ang Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Kaya narito yung teritoryo niya. Teritoryo niya itong lugar na to. Kaya natural lang na talagang tayo aapihin dito sa lupa, kakawawain tayo. Kung paano ginawa nila sa mga propeta nung araw, sa mga apostol, gagawin din nila sa atin. Kasi tunay na Kristiyano tayo. Hindi tayo taga sanlibutan, kaya kamumuhian tayo ng sanlibutan. Kaya kung pipiliin natin ang buhay, magiging maingat tayo kung paano tayo mabuhay. At ang salita ng Diyos ay health to the bones. Kapag sinusunod natin lahat ng kalooban ng Diyos, mga kautos niya, ang salita ng Diyos, pinalalakas niya ang ating espiritu, kaluluwa at katawan, at pinapanatili tayong buhay. And God gave us meaningful life. Jesus came here to give life abundant and meaningful. Pag sinabing abundant, masagana sa lahat ng bagay. Sa spiritual, physical at material. Kaya ang lagi kong dalangin sa inyo yun, pagpalain tayo ng Diyos sa spiritual, physical at material. Lalo na ang spiritual na pagpapala. Kasi dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Kaya isinugo ang Espiritu Santo para manahan sa atin, na sa ganon, sa pananahan ng Espiritu Santo, tuturuan niya tayong mabuhay sa pamamagitan ni Kristo. At ang magiging daan na dadaanan natin araw-araw ay ang buhay. Because Jesus is life. He is the truth. And He is life. Siya ang buhay. Siya ang liwanag dito sa lupa. Kaya maliliwanagan tayo ng Diyos habang nabubuhay sa lupa. This is the way, the truth, and the life. Jesus is the way, the truth, and the life.
So, kung pipiliin natin ng mabuhay lagi dito sa lupa, pinipili natin ng Panginoong Hesus. Nabubuhay tayo sa katotohanan, magkakaroon tayo ng masaganang buhay and meaningful. Ibig sabihin, may kasaysayan ng pamumuhay, may saysay. Nabubuhay tayo na meron tayong purpose. At iisa ang purpose natin, mga kapatid. Naloobin ng Diyos na makarating tayo sa langit. Yun ang pagkakadika sa atin ng Diyos eh. Itinalaga na niya tayo para maging katulad ng Panginoong Hesus, ang larawan ng Ama na hindi nakikita. Kaya nga ginawa na ng Diyos sa atin eh, na inihanda na lahat sa atin eh. From the beginning to end, He is the Alpha and the Omega. He is the first and the last. Tapos na. Naisulat na, it shall be done na lang. So hihintayin na lang natin ng takdang oras, takdang araw, kung kailan tayo kukunin ng Panginoong Hesus para dalhin tayo dun sa New Jerusalem. Titira tayo dun, maghihintay tayo ng 7 years of great tribulation bago tayo bababa. At pagbaba natin kasama ang Panginoong Hesus, papatayin niya lahat ng kalaban ng Israel. At mag-ahari na siya ng 1,000 taong kasama tayo mag-ahari. Hanggang sa yun, sunod-sunod na nga yung eksena magaganap na yun. Ang importante, manatili tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos, magtiwala lang tayo sa Diyos. Trust in the Lord with all and do not lean in your own understanding. Hindi natin maaarok ang kaisipan ng Diyos. Kung paano nga ang layo ng lupa at langit, ganun kalayo ang kaisipan ng Diyos sa tao. Kaya ang gagawin lang natin, in everything give thanks. Ano man ang nangyayari sa atin, masama man o mabuti, ito'y sa ikabubuti natin. And whatsoever state I am, therewith to be content. Pag-aralan natin lagi yung maging payapa, tahimik, kontento sa lahat ng bagay. Masama man ang nangyayari, mabuti man ang nangyayari, hindi nakaka-epekto sa atin yun. Nananatili tayong nasa liwanag, nananatili tayong may buhay ng Panginoong Hesus. Na inyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip ka sa kanya. Ang sino mang makipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang. Pag sinasabing lumakip ka sa Diyos, lumalakip ka kay Kristo, kaisa ka ni Kristo. So kung kaisa ka ni Kristo, mabubuhay ka sa bagong pagkatao. Kasi yun ang purpose ng pagkakapako ni Kristo eh. Linisin ang lahat ng kasalanan at magbigay ng isang bagong buhay sa atin. Life resurrected Christ. Kung paano muling nabuhay ang Panginoong Hesus, binuhay niya tayo muli sa isang bagong pagkatao. So doon tayo mabubuhay araw-araw sa buhay na yon. Bagong buhay, bagong pagkatao. So pipiliin natin na maging bagong nilalang tayo. Yun ang piliin natin buhay, huwag yung lumang buhay. Kasi pag lumang buhay, pupunta ka sa impyerno. Yung bagong buhay, lalakip yun sa Panginoong Hesus, pupunta tayo sa langit. Kasama natin yung the way, the truth, and the life. At lumakip ka sa Kanya sapagkat siya ang iyong buhay. So yung buhay na ikabubuhay natin dito sa laman, pananampalataya kay Kristo, Galatians 2:20. Yun ang pinakabuod ng pagiging Kristiyano. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, patay na yung datihang pagkatao, ang nabubuhay na lang sa atin ngayon, pananampalataya. At ang pananampalataya ito sa Panginoong Hesus na siyang nagligtas sa atin sa kadiliman, dinala tayo sa kagilagilas na liwanag at ibinigay ang Espiritu Santo upang makapamuhay tayo sa liwanag. Dumadaan tayo dito sa lupang ito bilang pilgrims. Manglalakbay lang tayo, hindi tayo taga-sanlibutan, kaya uusigin tayo, kakawawain tayo, okay lang. Sandaling panahon lang naman yun, hindi naman magtatagal yun, dapat pupunta na rin tayo sa langit. Konting-konting patiis na lang mga kapatid. At ang buhay at ang kalaunan ng iyong buhay upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na ibinigay sa kanila. So yun ang representasyon ng Diyos noong araw, yung buhay na walang hanggan, yung Canaan, promised land. Pero sa katotohanan, yung promised land, yun yung eternal life. Yun yung buhay na walang hanggang ipinangako sa atin. Ipinakita lang doon in material things. Talagang para malaman natin na sa pagpunta doon sa promised land, maraming kalaban. Kasi 31 kingdoms yung tinalo ni Joshua bago nakapasok sa promised land. Ibig sabihin, napakarami talagang sitwasyon sa buhay natin na haharangan tayo ni Satanas. Pero hindi mananalo. Kasi ang representasyon ni Joshua, si Jesus Christ din. Joshua, the salvation of the Lord. The mighty warrior. Makikipagdigma tayo ng mahusay na pakikipagdigma kasi kasama natin ng Diyos. At pangungunahan tayo ng mga anghel sa lahat ng kalaban. Ang kaaway natin, kaaway ng Diyos. If God is with us, who can be against us?
So walang mananalo sa atin kasi ang Diyos ang sumasa atin. Protektado tayo sa lahat ng sandali ng buhay. Sabi niya kay Joshua, magpakatapang ka lang, magpakatibay ka lamang. Papasukin mo ang lupang pangako. So magpakatibay, magpakatatag sa pananampalataya. Araw-araw, piliin natin yung buhay na yun. Isang buhay na puspos ng pananampalataya, ng kabanalan, ng pagkatakot sa Diyos. Yun, yung lahat na itinuturo sa atin. Lahat ng billing tinuturo sa atin, pananatiliin lang natin yun. Sabi sa John 10:10, hindi pumarito ang magnanakaw kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So Satan came here to steal, to kill, and to destroy. I-steal niya yung ating kapayapaan. I-steal niya yung ating eternal life. Pero wala siyang magagawa. Kasi ang Panginoong Hesus, ang backup natin, ang Holy Spirit binigyan tayo ng isang masaganang buhay at saka isang meaningful na buhay. May kabuluhan na buhay natin. Kasi nung araw, wala namang kabuluhan. Ako, walang kabuluhan ng buhay ko. Kahit nga nung bata ako, kahit tanungin ng mga teacher namin, guidance counselor, ano yung plano mo sa buhay mo? Ano yung pangarap mo? Wala akong pangarap. Ang pangarap ko, masunod ko lang ang gusto ko. Yun lang ako. So ngayon, alam ko na kung ano pangarap ko. Alam ko na kung ano gusto ko. Natagpuan ko na yung gusto ko. Natagpuan ko na yung pangarap ko. Ang makasama ako ng Diyos forever and ever. Makarating ako sa langit. Makasama ko ang Ama, ang Panginoong Hesus, ang Espiritu Santo, at lahat ng mga banal. Lahat ng mga man of God. Siguro pagdating ko doon, wala akong gagawin kung hindi makipagkwentuhan doon sa mga man of God. Kay Elijah, kay Moses, chika-chika doon sa langit. Lahat ng mga man of God, siguro, hindi natin alam kung paano tayo magpe-fellowship doon. Basta parang ganun, parang masarap kausap yung mga heroes of the Bible. Mga man of God Bagamat mayroong surprises doon ng Ama, ano gagawin natin fellowship doon? Nandun lang tayo lahat sa langit. Kung saan nandun ang Panginoong Hesus, nandun tayo. At hindi pumasok sa puso ng tao, narinig ng tenga o nakita ang mga inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Umiibig tayo sa Diyos kasi nagsusumikap tayo sumunod araw-araw. Nagsusumikap tayo mabuhay sa bagong buhay. Tinataligdan natin ang dating pagkatao. Kaya nagkakaroon tayo ng masaganang buhay. Kaya sabi ko sa inyo, humingi na lang kayo ng humingi sa last days na to kasi ibibigay na ng Diyos lahat ng hihingi natin. Mamumulot lang tayo ng pagpapala, mga kapatid. If we remain in Christ, if my words abide in you, you abide, ask anything, I will give it to you. Hindi naman magsisinungaling ang Diyos doon. Humingi ka, kaya hindi kayo tumatanggap, hindi kayo humihingi. Sabi na, humingi nga kayo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo, ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Humingi ka, bibigyan ka. Kung hihingi ka ba ng isda, bibigyan ka ba ng Scorpio? Di ba kung ano hinihingi mo, ibibigay ng Diyos yun. Pagkat ikinalulugod ng Diyos na tayo nagiging masunurin sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, ako papa sa Ama, at ihilangin ko sa Ama na ano man ang hingin ninyo, pagkakaloob sa inyo. Pagkat nalulugod ang Ama kay Kristo hindi niya mapahihindian ng Panginoong Hesus. Siya yung advocate natin, siya tagapagtanggol natin. Kaya lahat ng prayers natin, umaakyat doon sa langit sa pamamagitan ng mga anghel, inaakyat yung prayers. At doon sa mercy seat, nandun yung high priest, si Jesus Christ. Kung ano yung pinagpipray natin, yun din ang hinihingi ng Panginoong Hesus sa Ama, hindi tayo pahihindihan. At ang huling hinihingi na natin sa Panginoong Hesus na yung pinagpipray niya ng mga anak ng Diyos na ang pangalan niya nasulat sa aklat ng buhay, nakukumpleto sa kapuno ang bilang ng mga hentil para matapos na yung pagtitiyaga natin, pababain na siya ng Ama. Tapos pag kumpleto na yung bilang, maghahanda ang Panginoong Hesus na titirhan natin doon sa langit. Paghahanda tayo ng kanya-kanyang kwarto. Napakatindi ng kwarto doon. Baka isang kwarto doon is mas malaki pa sa Malacanang. In my Father's house, there are many mansions. So yung mansion doon, silid lang Gaano katindi yun. Tapos lahat ng creation na binigay sa Panginoong Hesus bilang tagapagmana, binigay din sa atin bilang pero kailangan makipagtiis. Romans 8:17, 18. At kung mga anak,
ay mga tagapagmana nga. Mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati namang kasama niya. So para mag-glorify tayo, hindi lang pananampalataya, kundi pagtitiis din, sabi sa Philippians 1:29. Kinakailangan natin din ng pagtitiis. Yun ang wala si Lucifer eh. Yung pagtitiis. Hindi siya nakapagtiis eh. Wala siyang espiritu ng long suffering eh. Maiksi yung suffering na tiniis niya eh. Hindi natin alam ko ilang trillion years yung tiniis niya lang. Tayo hindi, forever and ever eh. Eternal ang binigay sa atin ng Diyos eh. Sapagkat meron siyang inihanda, at yun ang narinig ni Pablo na sinasabi niya sa 18. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat dapat maitumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. So, uncomparable eh. Incomparable. Hindi pwedeng, yung bibigay sa atin ng Diyos na surprises, uncomparable, hindi mo maikukumpare na sa napakatindi nun. Yung surprises na yun, kaya lang hindi pwedeng sabihin ni Pablo, sabi, nakarinig ako dun sa langit ng mga salitang hindi dapat sabihin sa tao. Parang yung 7 kulog, sinabi ng Diyos, huwag mo sabihin na sinabi na 7 kulog. Ganun ng Diyos natin, secretive siya eh. Full of surprises siya. Very, very secretive ang Diyos natin. Ito, kasi glory of God yun eh. Kaluwalhatian para sa Diyos yun. Yung magsikreto siya, maglihim siya ng secret. Kaya kita mo kay Jesus Christ, kaluwalhatian niya hindi sabihin na kung kailan siya bababa eh. Kasi nasa pamumuno ng Ama yun eh. Yun ang pamumuno niya, very secretive siya. Basahin natin. Proverbs 25:2. Kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. So kaluwalhatian na yun is the glory of God to have secrets. Kasi ibubunyag din naman niya, kaya lang gusto niya nang ma-surprise tayo. Kasi yung sobrang pagtitiis natin sa lupa, tutumbasan niya ng mas matindi, uncomparable, sabi ni Pablo. Yung pagtitiis natin dito sa lupa ay hindi maikukumpare sa inihanda ng Ama sa atin, mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians 2:9. Dadapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisibig sa Kanya. Kaya mapalad tayo eh. Inibig tayo ng Diyos. Kasi nalaman na, kasi hindi tayo pwedeng pumili sa Diyos, siya pipili. Hindi natin siya hinirang tayo. Nalaman na ng Ama eh, from the beginning to end kung sino yung mga anak niya eh. Kaya sinulat niya sa aklat ng buhay. In due time, tinawag niya, pinili niya, pinagintapat niya. Yun ang ginawa ng Ama sa atin. Kaya yung umiibig sa Kanya, alam niya na talaga susunod sa lahat ng kautusan. Magsusumikap, sumunod sa lahat. Kaya kung itong time na to, hindi ka pa nagpapakabanal-banal, it's time na piliin mo na yung buhay. Huwag kamatayan, huwag sumpa, pagpapala. Mararanasan niyo pagpapala. Marami nang nakakaranas ng pagpapala sa atin, hindi lang spiritual. Monetary. Marami na sa akong nababalitaan na tumatanggap ng masagana pagpapalang monetary. So lahat tayo yan, hindi naman nag-ano ang Panginoon eh. Gusto niya masaya tayong lahat ng mga anak niya. Pamilya na tayo ng Diyos eh. So piliin mo lagi ang buhay. Ito sabi ng Jeremiah 29:11. Ito plano ng Diyos sa atin. Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. So may plano ang Diyos sa atin eh. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Itong last days natin na ito, bibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa.
Hindi lang pag-asa sa buhay na walang hanggan, kundi pag-asa sa lahat ng bagay na minimithi ng ating puso. Delight in the Lord and He will give the desires of your heart. Matuwa ang Diyos sa atin at matutuwa lang siya kung nagiging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Ano ba ang Panginoong Hesus? Wala siyang ginawa kundi sundin ng salita ng Ama. Wala siyang ginawa kung hindi sundin ng kalooban ng Ama. Ganun din tayo, wala tayong gagawin hindi kalooban ng Panginoong Hesus. Magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Tayo yung katawan, siya ang ulo. Kung ano yung ginawa ng ulo, yun din ang gagawin ng katawan. Ano naman gumawa yung ulo, naiiwan yung katawan. So kung ano yung gagawin ng ulo, kasama yung katawan gumagawa. Kaya mapalad tayo eh. Ngayon lang natin nalalaman na tayo pala'y mga anak ng Diyos. Tayo pala'y katawan ni Kristo. Tayo pala yung pupunta sa langit. Hindi natin to, ako hindi ko to alam eh. Ni wala sa guni-guni ko to na ako pala yung magiging pastor eh. O magiging bishop eh. Wala eh. Ni sa hinuha. Wala. Basta nabubuhay lang ako. Easy go lucky ako eh. Nabubuhay lang ako ng kung ano gusto kong gawin. Eat, drink, and be merry for tomorrow to die. Yan ang aking ano na eh. Yan ang aking ano eh. Kumbaga saan eh motto eh. Eat, drink, and be happy for tomorrow you die. Eh hindi pala ganun eh. Eat, drink, be merry, and you will not die. Eat, drink, and be merry every time. Rejoice. Again, I say again. Rejoice, sabi ng Lord. Rejoice forevermore. Laging sa kapayapaan. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Mapayapang buhay, pinagpalang buhay. Kaya pag pumapasok sa isip natin yung kontra doon, hindi tayo yun. Si Satanas yun. Gusto niyang i-steal yung plano ng Diyos sa atin. Gusto niyang i-destroy yung ibibigay ng Diyos sa akin. Satan came here to steal, to kill, and to destroy. Pero yung stealing niya at killing niya at destroying niya, hindi naman magaganap yun pag hindi pinahintulutan ng Ama. So may mga bagay na pinahihintulutan ng Ama na magganap sa atin para sa ikabubuti natin yun. Lahat ng bagay, anumang bagay na masama o mabuti, sa ikabubuti natin dahil iniibig natin ng Diyos. Romans 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay, so lahat ng bagay, masama, mabuti, pangit, maganda, ay nagkakalakip na gumagawa. So magkakalakip na gumagawa yun. Sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatibagay yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So tinawag tayo ng Diyos eh. Pinili at binigyan tayo ng espiritu ng katapatan kasi sisiguraduhin niya sa langit tayo. Kaya isinugo niya yung Espiritu Santo, isinugo rin ng Panginoong Hesus ang Espiritu Santo para siguraduhin tayong kasama ng Diyos. Na kailanman hindi tayo mabawalay sa Diyos. Wala na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. At protektado tayo ng Ama, protektado tayo ng anak. Simulan natin sa 27 ng John 10. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. Yun ang importante, kinikilala tayo. Kasi nakikilala natin ng Diyos at kinikilala tayo. Tinatawag tayo sa ating sariling pangalan. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin na sino man sa aking kamay. Ang nagsasalita dito ang Panginoong Hesus. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoong Hesus. At hindi tayo malilipol. Pwedeng mabawasan. Aalisin yung hindi karapat-dapat. Pero para malipol, mananatili tayong last man standing. Kasi na-experience ko sa iglesia natin, last man standing ako eh. Nagbuwala na yung lahat. Ako last man standing pa eh. Pero yung grabe yung persecution ko sa iglesyang ito. Kahit wala akong ginagawa, nakatayo lang ako, wala namang ginagawa, galit na galit sa akin yung mga iba. Sabi ni Brother Manny, naiinggit sa iyo eh. Sabi ko, hindi mainggit sila ako, hindi ako maiinggit. At ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila sa lahat. Ang Ama ang dakila sa lahat. Dakila siya kay Kristo, dakila siya sa Espiritu Santo. At hindi sila maaagaw ng sino man sa kamay ng Ama. Kita mo, suportado tayo ng Ama at ng anak. Nasa gitna tayo ng Ama at ng anak. Hindi tayo maaagaw sa kamay ng Panginoong Hesus, hindi rin tayo maaagaw sa kamay ng Ama. Kasi nasa atin naman, nasa ng anak. Eh lahat ng religion eh,
puro ama lang, wala silang anak eh. Paano sila itataguyod ng Diyos? Wala silang anak. Puro ama lang sila. Ito sabi sa Psalm 109, 31. Hindi pa hinusto ng 32 yung pinaghiwalay pa, ginawa pa, basahin natin. Dapat to pinagdikit na lang, pinaghiwalay pa. Psalm 109:31. Sapagkat siya'y tatayo sa kanan ng mapagkailangan upang iligtas sa kanilang nagsisihatol sa kanilang kaluluwa. So, tatayo daw ang Panginoong Hesus sa kanan ng mapagkailangan. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. So, ang sabi ng Ama, Jesus said, umupo ka sa aking kanan. So, nasa kanan ngayon ng trono ng Diyos ang Panginoong Hesus, hanggang sa aking agawin, tuntungan mo ang iyong kaaway. Sapagkat siya'y tatayo sa kanan ng mapagkailangan. So, tayo yung mapagkailangan eh. Ang Ama nakaupo sa trono, nasa kanan niya si Jesus Christ. Ngayon, siya ang Panginoong Hesus daw tatayo sa mapagkailangan sa kanan. So, ibig sabihin, napapagitnaan tayo ng Ama. Confirm yun dyan, 10:27-29. Ang Ama nakaupo, tapos nandun tayo sa gitna. Tapos sa kanan natin si Kristo nakaupo din. Maaaring hindi natin alam, hindi ko alam, basta sinasabi ng Bible, nakatayo siya sa sa kanan ng mapagkailangan. Tayo yung mapagkailangan eh. Walang kibot na hindi tayo nananalangin sa Ama. Ako, walang kibot, walang maliit o malaki. Lahat na nagaganap sa buhay ko, pinagpe-pray ko na lang lagi. Lakad ng anak ko, kung ano nangyayari, masama man mabuti. Sanay na tayo mag-pray. Mapagkailangan tayo. Yun ang gusto ng Diyos, mapagkailangan. He or she is always needing God. Kailangan natin ng Diyos. Umaasa tayo sa Diyos. Sumasampalataya tayo sa Diyos. Sapagkat siya tatayo sa kanan na mapagkailangan. O tatayo si Kristo sa kanan na mapagkailangan. Tayo mapagkailangan. Hindi nasa kanan natin siya. Upang iligtas sa kanilang nagsisihatol sa kanyang kaluluwa. At sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. So uupo ang Panginoong Hesus sa kanan ng Ama. Nasa kanan tayo. Nasa kanan si Kristo na di nasa gitna tayo. Maliwanag na hindi tayo maaagaw sa kamay ng Ama. Hindi tayo maaagaw sa kamay ng Panginoon. Bago sila makarating dun, dalawa yung gwardiya natin. Nasa gitna tayo. Well supported tayo. At lahat ng pangako ng Diyos mararanasan natin dito sa lupa. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga yung mga anghel na magkasala, hindi pinatawad eh. Tayo binigyan ng pabor ng Diyos eh. Kasi yung mga anghel nga, alam na nila yung lahat ng tungkol sa Diyos eh. Heavenly being sila. Tayo, hindi naman tayo heavenly being eh. Ano tayo eh, galing tayo sa alikabok. Si Adan ang galing sa alikabok. Si Eva galing sa butot laman at dugo ni Adan. Hanggang sa nagkaroon na ng scientific method of multiplying. Yun na yung sperm cell and egg cell. So sa laman, sa dugot, sa buto na yun hanggang sa panahon ngayon. So yun ang sistema. Kaya kailangan i-born again eh. Kasi yung unang pagkakasilang, sa laman yun eh. Hindi papasok sa langit yung unang buhay natin. Kaya dati yun. So you must be born again. Except a man to be born again, he cannot see and enter the kingdom of God. Kasi yung unang kapanganakan natin, karnal yun eh, laman yun. Kailangan ipanganak ka sa espiritu, sa ama ng mga espiritu. So ang ama ng anak at ang unang ipinanganak niya si Kristo, ikaw ay aking anak ngayon, ikaw ang aking kinalulugdan. Kaya ang panganay ng mga banal si Kristo. Siya yung una sa lahat ng bagay. Sumunod is pinanganak na tayo. From Old Testament, sino yung mga ipinanganak ng Diyos doon? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si David, si Samson, si Elijah, si Elisha. Puro anak ng Diyos lahat yan. Hanggang sa time natin ngayon, nasa church age na tayo ngayon. Bubuuin na ng Diyos yung iglesia na si Kristo ang ulo. Nagtayo ang ama ng iglesia dito sa lupa na ang ginawa niyang ulo si Kristo. At tayo ang katawan at si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ephesians 5:23.
Sapagkat ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So ang tagapagligtas ng katawan si Kristo, kaya hindi na tayo hahatulan eh. We have passed from death to life na eh. Sumaatin na ang kaligtasan. No more condemnation to those who are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So lalakad tayo sa buhay na kalakip si Kristo. Nang sa ganon, hindi na tayo hatulan. Kasi pag nagkaroon ng last judgment, hindi na tayo hahatulan. Hahatol pa nga tayo sa mga anghel eh. Ang hahatulan, yung kumain ng punga ng pag-aalam ng tama at mali. Yun yung bubuksan libro na ayon sa tama at mali eh. Sila hahatulan sa eternal damnation. Tayo hindi. Timothy 4:10. Sapagkat dahil dito nagsisipagpagal kami. Ito mga apostol nagsasalita dito, si Pablo apostol ha. Kung mga apostol nagsipagpagal, tayo din magsisipagpagal. Magtitiis tayo, magtitiyaga tayong sumunod sa kabanalan. At nagsisikap. So hindi lang nagpapagal, nagsisikap pa. Kaya binigyan tayo ng espiritu ng pagsusumikap, espiritu ng kasipagan sa pagsunod sa Kanya. Sapagkat Diyos ang gumagawa maging sa pagnanasa at paggawa. Sapagkat dahil dito nagsisipagpagal kami at nagsisikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Lalong-lalo na ang mga nagsisampalataya. Kasi kapag sumasampalataya ka, ilalagay ka sa iglesia ng Diyos. Si Kristo ang ulo. Kaya lalong-lalo na yung sumasampalataya kasi sure yung salvation natin kay Kristo eh. Siya yung tagapagligtas eh. Ibinigay na kay Kristo ang lahat ng pangangasiwa eh. Ang kapangyarihan ng paghato nasa Kanya na eh. Sa langit at sa lupa eh. Siya yung nakaupo sa white throne judgment eh. Ito basahin natin na hindi na ang Ama hahatol, binigay na kay Kristo. John 5:22. Sapagkat ang Ama hindi humahatol sa kanino man tao, kundi ipinagkaloob na niya sa anak ang buong paghatol. Siya yung nakaupo sa white throne judgment, siya nahahatol sa langit, sa mga buhay at sa mga patay. Hindi humahatol ang Ama kahit kaninong tao, pagkat ipinagkaloob na niya nga eh. Ano confirmation? Matthew 28. Ito confirmation na ibinigay na kay Kristo paghatol. Hindi hahatol ang Ama kahit kaninong tao. Si Kristo na ito sabi, 18. Matthew 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kaya sabi doon sa John 5:22, hindi humahatol ang Ama kahit kaninong tao, pagkat ipinagkaloob na sa anak ang paghatol. At sabi ni Kristo dito, ipinagkaloob na sa akin. Basahin natin mabuti. At lumapit si Jesus sa kanila na sila'y kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kaya yun, lusot na tayo. Romans 8:1. Ito lang yung King James Version na maganda eh. Sa Romans 8:1 eh. Talagang pinakikita doon na no more condemnation. Yung mabubuhay sa espiritu sa kabanalan. Pero kung Kristiyano ka na, careless ka pa, delikado ka. Dito wala eh. King James Version maganda eh. Dito sa Tagalog, basahin pa rin natin. Dudugtungan ko na lang. Ngayon wala nang anumang hatol. So, anumang hatol, any judgment, wala na. Sa mga nakakay Kristo Jesus. Na hindi lumalakad sa laman, kundi nabubuhay sa Espiritu Santo. Ayun ang sinasabi ng Romans 8:1 sa King James Version, sa Tagalog, kapos eh. So mga kapatid, yan ang mensahe ng Panginoon sa atin, na piliin natin ang buhay. Huwag kamatayan, mabuhay tayo na masagana sa lupa, dahil ibinigay na kasaganaan. Humingi lang, kumatok, ask and it shall be given, knock and it shall be open. Humingi tayo, Matthew 21:22.
At ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So yung panalangin na may pananampalataya, lubos kang naniniwala sa kabutihan ng Ama, lubos kang naniniwala na ipagkakaloob ng Diyos sa atin, ano man ating hingin sa Kanya, ayon sa minagaling niyang kalooban. Psalm 37. Psalm 37:4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ano ba desire ng puso mo? Ano ba talaga yung minimithi ng puso mo? Yung gustong gusto mo. Ano ba talaga yun? Yun ang bibigyan ng Diyos sa iyo. Ako ang gusto ko, maligtas tayong lahat, makarating tayo sa langit lahat na buhay. Ang gustong gusto ko, makapunta ako sa langit. Makakasama ko ang Ama, ang Espiritu Santo, si Jesus, at lahat ng mga anghel, at lahat ng mga heroes of the Bible. Yan lang ang pangarap ko sa buhay. Nung araw, iba pangarap ko eh. Gusto ko si Solomon. Aanakan ko lang na aanakan lahat ng babae. Eh kaso wala eh. Nung pala may calling ako, kaya ayun. Napikot lang ako isang beses. So mga kapatid, bago tayo magtapos, sinasabi ko sa inyo na mabuhay lang tayo ng mapayapa. Piliin natin ang buhay. Ibig sabihin, piliin natin si Kristo. Jesus is the way, the truth, and the life. So pag pinili mo ang Panginoong Hesus araw-araw, wala ka sa sumpa. Pagpapala. Sabi ni Kristo, I come here to give life abundant and meaningful. So masagana tayo sa spiritual. Puspos tayo ng karunungan, ng kaalaman, ng kapahayagan, kaunawaan, kabanalan, takot sa Diyos. At mabubuhay tayo ng mapayapa dito sa lupa kahit may sakit pa yung katawan mo. Panampalatayaan mo katulad ko, napakarami kong sakit. Yung spinal cord ko nga, kada akong gigising sa umaga, Diyos lang nagpapatayo sa akin talaga eh. Pero nung nagpunta kami doon sa Black Gable nun, tinelebrate yung birthday ni Kiyon. Pag akyat namin doon, yung hagdanan, ang tataas, walang hawakan. Eh hindi ako makakaakyat ng walang hawakan eh. Kaya hirap na hirap ako talaga doon. Sa pagbaba, alam niyo, pagbaba, dalawa yung alalay ko, si Peter at si Jembo. Sila yung tungkod ko, silang dalawa. Ay lalo pagbaba, ang hirap. Kaya nga na, subang uso ko dyan eh. Dahil ang spinal cord ko, napakahina. Pero nagtitiwala lang ako sa Diyos na hindi aabutin ako na mararapture tayo. Na buhay, hindi mapaparalyze, mga kapatid. Sabi ng Bible eh, ano mang iyong hingi na may pananampalataya na tinanggap ko na by faith. Sumasampalataya ako sa Diyos, pagagalingin niya ako. Kahit hindi ako umiinom na kahit yung gamot, pinag-aaralan ko lang kung ano yung kakainin ko. At yun, natututunan ko na kasi pagdating mo ng edad ng 60, hindi ka na magpuproduce ng collagen na marami. So kailangan nakakainin na collagen. Maraming collagen na pagkain. Kasi sa edad ng 60, ano na yun, ang dami ng nakakasamang pagkain, kahit prutas, gulay, may nakakasama pa rin. Kaya sinesearch ko mabuti sa internet kung ano yung dapat kainin ng 60. Yung mga senior. Kahit hindi pa kayo senior, 40 years old pa lang kayo, magbago na kayo ng lifestyle. Fruits and nuts lang naman eh. Isda. Tsaka vegetables, yun lang. Tapos mga iba't ibang uri ng gatas. Yung almond milk, oat milk. Yun lang, pipili ka ng pagkain na magpapaunlad ng katawan mo. Huwag kang careless sa pagkain kasi yung pagkain, yan ang magiging problema natin. Kaya tayo nagkakasakit eh. Lalo sa may edad na. May sarcopenia, yung tinatawag na muscle loss, muscle decay. Nagdidecay ng mga muscle, kaya makikita nyo sa leeg yung mga tumatanda. Nakalundo na parang lambi ng pabo. Hindi kahit iparitoke mo yung mukha mo, i-botox mo yung mukha mo. Lahat ng gawin mo, mabubuko ka pa rin sa leeg. Kasi yung leeg ng matatanda, nauubos na lahat dito kaagad yung collagen eh. Lumalaylay ako, kumukulubot. Kaya kung gusto mong makita matanda talaga, tingnan mo yung leeg. Kung mahigpit pa, o pit na pit pa, hindi pa masyadong nauubos yung collagen nun. Okay pa rin. Sa kinakain mga kapatid, ingat tayo sa kinakain. Kaya sabi ng Panginoong Hesus lahat ng bungas ng punong kahoy sa hardin, makakain nyo eh. Pero meron kayong huwag dapat kainin.
yung bunga ng pag-aalam ng tama't mali. Yun pa yung kinain. Kaya ayun, lumabas tuloy sila ng ano, di ba alam natin istorya, lumabas sa provision. Nandun yung warehouse ng Diyos sa Garden of Eden eh. Supply sila lahat. Napakasarap ng buhay ni Eva at ni Adan. Magsesex lang araw-araw, kakain. Pipitas lang sila ng pipitas ng pagpapala doon. Nasumpa tuloy sila. Si Adan, nasumpa tuloy ang trabaho. Nagkaroon tuloy ng trabaho. Inibis na hindi nagtatrabaho, sex lang na siya araw-araw eh. Kasi multiply lang naman, sabi na Diyos. You multiply, magpakarami kayo. So ang gagawin nila, magsesex lang sila araw-araw para dumami. Kakain sila doon sa warehouse nila sa Garden of Eden. Eh nung lumabas, magtatanim na ngayon si Adan. Sa pawis niya, manggagaling ang kanyang kakainin. At si Eva naman, manganganak na may kahirapan. Pero kahit ganun yun at nasa Diyos tayo, basta magtiwala ka lang, manganganak ka ng mapayapang panganganak na protektado ka ng Diyos, maipapanganak mo yung anak mo ng masagana, malakas, buhay kayo. Walang mangyayari masama, by faith. Nalulugod lang ang Diyos sa sumasampalataya. Anything that is out of faith is a sin. So magtitiwala lang tayo sa Diyos. Trust in the Lord with all of our heart and do not lean in your understanding. Basahin muna natin yung bago tayo magtapos. Proverbs 3:5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Pag sinabing tumiwala ka sa Diyos ng buong puso mo, ipagkatiwala mo buong buhay mo. Yung buong espiritu mo, kaluluwa at katawan mo. Yung tinatangkilik mo, yung buhay mo. Yung pamilya mo, hanap buhay mo, pera mo, lakas mo, lahat. Lahat ng tinatangkilik mo, lahat ng buhay mo. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi kahit tayo marunong, madadaig ba natin ang karunungan ng Diyos? Kung tayo matalino, madadaig ba natin ang talino ng Diyos? So para maging marunong tayo at matalino, we must have the mind of Christ. We have the mind of God. And it is written, it must be done, mga kapatid. So pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa araw na to, in Jesus' name. Amen.